umaga po once again sa isa na namang edisyon ng iyong programang naghatid sa iyo ng tugon sa inyong mga tanong sa buhay. Ito ang Solution. Of course, with me and my name is Laverne. Before po tayo po ay sumasa inyo live. Yes, ito po sa ating church, sa ating studio. Ngayon pong araw na ito ng Martes. At gusto po natin batiin lahat ng ating mga kababayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Good evening po sa inyong lahat. Sa ating po mga kaibigan na talaga namang sinasamahan tayo sa man po sa panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. At salamat po kahit po hating gabi sa inyong pinalalagyan. Sinasamahan po tayo para mag-aral sa loob man lang ng medyo napakaraming minuto at sabay-sabay po tayo matuto. Dito yan sa inyong programang Solution with Laverne Duhot. At sa ngalan po na aking buong pamilya na kasama ko ngayon, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon for joining us once again dahil naniniwala po ako napakaganda po na ating mga pag-uusapan at dalayan ko sa ating po mga tatalakayin ay mabuksan at mapawi na po yung mga pagdududa, yung ating mga pagisnan, marahil ng niyakap na katuruan na nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. Ito po ipapawiin na ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, ang tugon po sa ating tanong ay manggagaling mismo sa salita ng ating Panginoon. Siyempre, walang iba kundi po ang ating pong Biblia. At dyan po magmumula lahat ng mga tugon sa ating tanong at alamin natin mamaya yung pinaka-solusyon na hatid sa atin ng Panginoon. But before we move on sa ating po mga pag-uusapan, gusto mo nang batiin ng happy birthday and happy anniversary na amin pong ninong sa kasal. Kung siya man po ay nanonood sa ngayon, we would like to greet Kuya Junji and Ate Ana Marcelo. Isang mapagpalang anniversary po sa kanila. Kung di ako nagkakamali, ika-27 taon na po nilang pagsasama. At alam po napakaganda pong modelo nila para sa amin. Kaya po sila po yung mga ninong at ninang namin. And kung di ako nagkakamali, 2 days from now, si Kuya Junji naman po ay mag-celebrate ng kanyang birthday. Kaya po meron siyang anniversary na concert. So please, get in touch na lang po with him kung kayo po ay gusto manood ng kanyang anniversary concert. Yan, sa kanyang 60th birthday. Hindi halatang 6 na dekada na po ang ating Kuya Junji Marcelo. So Kuya Junji Marcelo po ay napakarami ng mga awiting isunulat. Sa dyan ay yung nasa iyo na ang lahat. Paano kung wala ka, Jesus? Ano pa ba? Pintong mahiwaga at marami pang iba. And maraming salamat po sa buhay ni Kuya Junji at ni Ate Ana. Once again, happy anniversary po sa inyo. At sila po ay nagdiriwan ng kanilang anniversary today, March 7, 2024. And siya pala, gusto ko rin pong batiin na happy birthday si Brother Paul Armesin, yung pong music natin pinakinggan kanina. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. Siya po ang nag-areglo nito, taken from the 70th album ng FEBC. 70th anniversary album ng FEBC Philippines. Yan po ay mula sa napakagandang tinig po ni Miss Cathy Azada Amaka. Yun po ay ating panimulang bilang kanina. So, salamat po sa arranger na ating kanta at siya po ay nag-celebrate na kanyang birthday today kay Brother Paul Armesin. And gusto ko rin pong batiin lahat ng ating mga kaibigan na nanonood sa ngayon. Of course, good evening kay Ate Amiel. Thank you for joining us tonight. Di natin siya kasama live Siya ay nasa trabaho. At binabati rin po natin lahat ng ating mga ka-jamming tonight. At dalayan ko po na kayo po ay manatili dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Ito po ay magbibigay sa atin ng linaw. Papawiin po nito yung ating mga agam-agam, may ating kalituhan bilang mananampalataya at makita po natin kung gaano tayo pinaburan at talaga namang pinagpala ng Diyos. Dahil po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And tonight, mga kaibigan, gusto ko po maging interactive po tayo. But before po tayo magtuloy-tuloy dyan, gusto ko rin pong ipag-andaya po sa inyo kung kayo po ay naghahanap ng mga t-shirt na nagdideklara ng inyong pananampalataya. Well, available pa rin po ang aming mga t-shirts. Yung pong ating theme for 2024 na ating church, ang Occupy Till I Come. And yung atin pong campus ministry na advocacy, which is Grace ay available pa rin po for only 499 pesos. Kung kayo po ay interesado, paskil po sa ating screen yung mga design po natin. You may get in touch with us via our fan page
Yes, at sasagutin po kayo ni Kuya Abes. At kung kayo naman po ay gusto pong maging kabahagi na ating mga awitin na isinulat, ito pong suot ko ngayon ay Cruz, taken from Papuri 25. Makikita niyo po sa likod nito yung letra. Kompletong letra nito in cross form. Ay napakaganda po ng pagkakalikha po nitong t-shirt na ito. And of course, yung isa pang awiti akin pong isinulat mula sa Papuri 23 na babalikan mo ako. Available din po ito for only 499 pesos. At dalayan po namin, maging kaagapay po namin kayo sa ating pagbabahagi ng mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating pagsusuot ng ating mga t-shirts. Amen. At maraming salamat po sa mga naka-avail na at patuloy pa rin pong bumibili. At hayaan nyo po sa mga darating na panahon, siguro come June 1st, ay ilalabas namin yung mga bagong design natin. Amen. So abangan nyo po yan dahil sa biyaya po ng Panginoon ay magpapatuloy po tayo sa paggawa ng mga ganitong uri ng mga t-shirt para isuot natin at ipakilala natin kung ano po yung ating mga pinaniniwalaan na pangako sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po. Ang oras natin ay 41 minutes after 7. At sa gabi pong ito ay patuloy po natin pinapasalamatan ng Panginoon dahil sa ating mga bagong kaibigan na nakakasama. And of course, kung kayo po naniniwala at napapagpala sa ating mga tinatalakay at pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ating broadcast, dito po yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot. Please paki-share po yung ating broadcast sa inyong mga kakilala, kaibigan at syempre pa sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay hindi lamang po tayo napapagpala at napapalaya because mga mahal din po natin sa buhay ay nabibiyayaan ng mayamang salita ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito ay napakaganda po na ating mga pag-uusapan dahil may kinalaman po ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga disipulo o pag sinabi natin disipulo sa wikang Griego ay matetes or talmidim sa wikang Hebreo. Ano po ibig sabihin nito pag sinabing disciple? Hindi ka na basta tagasunod ni Kristo, ikaw ay isang estudyante, isang mag-aaral, isang pupil. Yan po yung mga ibig sabihin ng salitang matetes or disciple sa English. So tayo po bilang mga disipulo, regular tayo dapat nag-aaral para napapawi po kung ano man po yung mga nakagisnan natin, yung mga dati nating niyakap na paniniwala sa pamagitan po ng regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon, napapawi po ng mga pag-aaral na ito na talaga namang nakasentro kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ano man po yung ating mga nakagisnan na nagdudulot sa atin ng takot at pangamba. At ngayon nga po, habang tayo po ay patuloy na nag-aaral bilang mga tagasunod ni Kristo, mga disipulo, mga matetes, mga estudyante, mga mag-aaral, ay talaga namang tayo po ay napapalaya ang ating mga kaluluwa at nararanasan po natin ang buhay na punong-puno ng kalayaan. At syempre pa ang ating pong katanungan na atin pong sasagutin at bibigyan ng pansin sa gabi pong ito ay walang iba kundi ito. Ito yung ating question for tonight. Ano nga bang ibig sabihin ng Romans chapter 6 verse 11 which is our key verse for tonight? Ano sinasabi dito? Reckon yourselves to be dead indeed to sin. So hindi lamang po kayo basta patay sa kasalanan. Sa ibang translation sa Mabuting Balita Biblia, ikaw ay patay talaga sa kasalanan. So ano yung ibig sabihin po nito? At alamin po natin yan sa ating pong episode tonight. How to count yourself dead indeed to sin. Dito lang yan sa inyong programang At sa atin pong pagpapatuloy, gusto ko muna batiin po lahat ng ating mga kaibigan na nanonood sa ngayon. Of course, Sister Maylene Petalino Magadia, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating gawain. And binabati din po natin si Sister Meruela Corpus. Good evening din po sa inyo. Of course, sa ating mga kaibigan. Ang lahat ng mga kapatiran po natin sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Magandang gabi po sa ating lahat. And thank you for joining me every Tuesday night para tayo pinag-aaral at napapagyaman ng ating kaalaman sa salita ng Panginoon. And of course, binabati natin si Sir Mel Flores, si Brother Wilson Tiongson Laigo. Hindi ko alam kung siya ay nakauwi na mula sa, saan ba siya naroon? Mula sa China. Talaga naman, traveler itong si Brother Willie. So thank you for joining us tonight, Brother Willie. And Sister Gigi Cristobal Mendoza. We hope one of these days makadalaw po kayo sa ating church
Sister Ruth Katakutan, good evening din po at kay Sister Agnes Baniked. Maraming salamat din kay Brother Ken Jones. Bro, miss ka na namin dito sa church. And of course, si Kuya Gio. Salamat po for sharing po itong ating programa. At sa ating mga kaibigan po na kung saan ay marahil kayo po ay nasa labas ng bansa, maraming salamat kahit po ating gabi. Sinasamahan niyo po ako dito yan sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And sa pagpapatuloy po, alamin na natin ang ating key verse for tonight. Once again, this is our question for tonight. At gusto ko po maging interactive. So, kaibigan, ano nga bang ibig sabihin ng Romans chapter 6, verse 11, na reckon yourselves to be dead indeed to sin. And that's why ang atin pong message title for tonight, how to reckon or how to count yourself dead indeed to sin. So, sino po yung tinutukoy na dito ng mga tao? Mga mananampalataya po ito. Pag sinabi nating mananampalataya, mga born again Christian. Hindi po ito yung mga taong sumapi sa isang asosasyon. Hindi po. Ang pagiging born again po, ito po ay pagkilala, pagtanggap sa Panginoon Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration, yung pagiging born again. So it's an act of God wherein yung mga spiritually dead people before, silang mga makasalanan, were made alive in Christ through the Holy Spirit. So nung tayo po'y tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, yung ating pong dating patay na espiritu dahil sa kasalanan ni Adan, according to Romans chapter 5 verse 12, ay nagkaroon po ng pagkabuhay na maguli. Kaya po, born again, yung ating pong dating patay na espiritu. Binuhay na maguli dahil ang banal na espiritu ng Diyos ay nandito na, nananahan na sa ating born again spirit. So ito po yung tinatawag na regeneration. May bago ka ng henerasyon. Ikaw ay pinaging buhay na maguli ng Diyos pamagitan ni Kristo at sa tulong ng banal na espiritu. So, alamin natin ngayong gabing ito dahil marami po mga talata sa Biblia ang hindi po natin nalalaman yung tamang konteksto. At kapag hindi po alam ang konteksto, kadalasan gumagawa tayo ng mga sarili-sarili nating interpretasyon, which is napaka-delikado po noon. Dapat pag sinabi nating ano yung konteksto, base po ito sa tunay at ganap na pagkakasulat nung may akda. At syempre pa, ito po ay sa pamagitan ng pag-inspira sa Kanya ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos ay mula sa Kanya. Siya po mismo nagsalita na dapat, kung ano po yung gustong ipahatid ng may akda, yun po dapat ang ating tinatanggap. Hindi po ito base sa interpretasyon ni pastor. Hindi rin po ito base sa aking interpretasyon. So alamin po natin yung pinaka-konteksto kung ano nga ba talaga ang sinasabi at ipinapahatid po sa atin ng Romans chapter 6, verse 11. So once again, our question for tonight, ano nga ba talaga ibig sabihin po ng Romans chapter 6, verse 11, na reckon yourselves to be dead indeed to sin. So, buuin na po natin. Ano ba itong talatang ito? Kompletuhin po natin. Romans 6, verse 11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin. So, hindi ka lang basta patay sa kasalanan. Hindi po sinasabi dito sa talatang ito. Dead to sin. But you have to reckon yourself. Yung pong you dito, ay mga mananampalataya. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ang tinutukoy dito. And that is good news. So reckon yourself, not just dead to sin, but dead indeed to sin. Sa Tagalog hindi ka lang basta patay sa kasalanan. Patay ka na talaga sa kasalanan. But you are alive to God in Christ Jesus our Lord. So sabi po natin mga nakagisnan at nakasanayang katuruan, na ang Romans chapter 6 verse 11, ito raw po ipagpapaalala, naalala ko na ako po'y bata-bata pa. Sabi ng mga mentor ko, Laverne, Christian ka na. Dapat, gaya na sinasabi ng Romans 6 verse 11, bilang mananampalataya, bilang born-again Christian, hindi ka na dapat gumagawa ng kasalanan. Yun po yung sinabi nila sa akin. At meron pa nagsabi sa akin, dapat iwasan mo na ang paggawa ng kasalanan. Alam niyo, pag sinasabi po ito, napakagandang pakinggan, napakamarangal, pero ang tanong ko nung araw, ito nga kaya talaga ang nais pong ipahatid sa atin ang talatang ito. That's number 1. Number 2, posible ba na tayo po dito sa fallen world, dito po sa bagsak na kalagayan ng mundo, is it possible na
talagang perfectly makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan? Meron bang taong kayang gawin po iyon? Dahil po ang mundo po natin, because of sin, because of Adam's sin, talaga naman pong nararanasan natin ang mga kapalpakan ng buhay because we still live in this fallen world. So that was that were my questions. So once again, ito nga ba talagang ibig sabihin po ng Romans 6 verse 11? That's my first question. And then yung ikalawa kong tanong, posible pang magawa ko ito na hindi na ako gagawa ng kasalanan, iiwas na ako sa kasalanan. Now, let's go back to Romans 6 verse 11 once again. Ito po yung key verse natin for tonight. Likewise, we also reckon ourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Now, as we move on, ay alamin po muna natin yung two crucial words po dito sa talatang ito. So, isa-isahin po natin. Dalawang salita lang naman po. Magkaroon tayo ng word study. So, ano po ibig sabihin itong word na reckon? So, pag sinabing reckon, tinignan ko po ito sa Merriam-Webster Dictionary. Pag sinabing reckon, it's a verb to accept something as certain. So, dapat tanggapin daw po natin yung isang bagay na tiyak. Yung certain, tiyak. So, ibig sabihin, hindi po ito fiction. Ito ay totoo. So, dapat tanggapin natin yung isang bagay na tiyak. That's to accept something as certain. To take into account, ito pa po ang iba pang kahulugan ng salitang reckon. And third, to consider and to calculate. So, napakayaman po ng salitang ito. So, pag sinabing reckon, tanggapin po natin yung isang bagay na hindi katang-isip. Ibig sabihin, nakatitiyak po tayo dahil ito po ay totoo. So, once again, to accept something as certain. So, let's go back to Romans chapter 6, verse 11 once again. Likewise, you also reckon. So, in Greek, that's logizomai. Lagay nga po sa ating comment section para makasanayan po natin. So, in Greek, that's logizomai, which means, once again, to take something as certain. Dapat tatanggapin po natin itong bagay na ito bilang bagay tayong nakatitiyak. Sa Tagalog, to take into account, to consider, to calculate. Ano ba pag sinabi kong reckon that I have 1 million in my bank account? Pag sinabing reckon, hindi ibig sabihin nakatang-isip lang. This is just an illustration, no? Na meron talagang 1 million sa aking bank account. So, hindi po ito katang-isip. But if you reckon, ibig sabihin tanggapin natin as something that is certain. So, that's reckon. So, ikalawang salita naman na alamin natin kung ano yung definition ay yung word na likewise. Come on, say this with me. Likewise. So, ano ibig sabihin nito sa Merriam-Webster Dictionary? So, tinignan ko po, ibig sabihin nito, similarly or in like manner. Yung isa pang definition po nito, in the same manner. So, once again, let's go back to Romans chapter 6, verse 11. Dalawang salita na po yung ating nalaman dito. Likewise, you also reckon, that's logizomai, to take something as certain. Now, ano po ibig sabihin nung isang word, likewise, ibig sabihin, huto. Madali lang tandaan po ito, huto. Hindi po ito yung natatagpuan natin sa ating mga ulo. Kapag madumi yung ating ulo, huto, hindi po ito. Pag sinabing huto, in like manner. Similarly, in the same manner. So pag binasa na po natin ang kabuuan nito, pag sinabing likewise, in the same manner, you also, meron pang also dun eh. So talagang pinakadidiin po ng may akda na you have to reckon or to take something as certain for yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So, Romans chapter 6 verse 11 is telling us to likewise and reckon ourselves to be dead indeed to sin. In other words, sinasabi po ng talatang ito, kung ano po yung kamatayang nangyari kay Jesus, of course, ang ating Panginoon Hesukristo, isaalang-alang po natin kung paano siya namatay sa kasalanan, yun din po ang nangyari sa atin. Likewise, in the same manner, reckon. You take something as certain. So, what does dead indeed to sin really mean according to Romans chapter 6 verse 11? Once again, kung ano daw po yung nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, kung paano siya namatay talaga sa kasalanan, dapat
tanggapin po natin yon. It also happened to us. Likewise, you have to reckon or to consider or to accept something that is certain. So hindi pwedeng yung nangyari kay Jesus, yung kanyang kamatayan sa kasalanan, ay hindi parehas na nangyari sa atin. Kung ano po yung nangyari sa kanya, ay ituring natin, yun din po ang nangyari sa atin. Now, kapag naintindihan natin kung paano siya namatay sa kasalanan, makikita po natin how blessed talaga we are in Christ Jesus. Kaya nga po yung ating position today, in Christ. Pag sinabing in Christ, yung word na in, it's a preposition of place or preposition of location. Pag sinabi natin preposition of location, it tells us where we are. We are now in Christ. Na kay Kristo ka na. Wala ka na kay Adan. Before, nung tayo po isinilang sa mundong ibabaw, makasalanan, we were in Adam. Makasalanan, unrighteous, talaga naman pong kadiri dahil tayo po ay wala po tayong kwentang nilalang because of Adam's sin. But, praise God, nung tayo po ay tumugon sa paanyaya ng Diyos at tinanggap natin na kanyang bugtong na anak na si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mula po kay Adam, tayo po ay tinransfer ng ating Diyos sa piling na ating Panginoon Jesus. And that's why sa New Testament, nakikita natin in Christ Jesus. Yung word na in Christ, it's a preposition of place or location. So, ibig sabihin, na kay Kristo na tayo. And also, it tells us what we are today and forevermore. We are now the righteousness of God in Christ Jesus. Bakit? Kasi nga patay na talaga po tayo sa kasalanan. So, alamin natin as we move on, ano yung ibig sabihin ng dead indeed to sin? So, alamin na natin sa ngayon. Let's go back to our question. What does dead indeed to sin really mean according to Romans chapter 6, verse 11? I'll be giving you 2 answers, pero pipili po tayo kung ano kaya dito. Okay? So, kung kayo po ready, para interactive po tayo. So, ano yung ibig sabihin kaya ng Romans 6 verse 11? What does dead indeed to sin really mean according to Romans chapter 6 verse 11? Number 1, that our Lord Jesus Christ died to the power and influence of sin. Nung siya po ba ay nakapako at nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po ba ay namatay sa kapangyarihan at sa influence ng kasalanan? What do you think? Pakilagay po sa ating comment section. If you believe that this happened to Jesus while He was hanging on the cross. Number 2, pag sinabi ba natin dead indeed to sin, kasi dapat maintindihan natin kung ano po yung nangyari sa ating Panginoon, likewise, we have to reckon. Dapat isaalang-alang po natin that the same thing happened to us. Number 2, that our Lord Jesus Christ died to the imputation of sin. That Jesus died to the imputation of the penalty of sin. So what do you think? Ang sagot, number 1 ba o number 2? Okay, let's go back to our key verse po at basahin natin. Once again, Romans 6 verse 11. Likewise, that's huto in Greek. In like manner, similarly, in the same manner, yung you po dito, mananampalataya. So, ito po ang ating topic for tonight at para sa mga mananampalataya. You also reckon, or in Greek, logizomai, which means to take something as certain, to take into account, to consider, or to calculate yourselves to be dead indeed. Gusto ko yung word na yun, may indeed. Patay ka na talaga sa kasalanan. Hindi ka lang basta patay sa kasalanan. Talagang pinakadidiin po ito ng may akda ng talatang ito. You are dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So, what do you think is the answer? Number 1 or number 2? Balikan po natin. So, what does dead indeed to sin really mean according to Romans chapter 6 verse 11? Papakita ko po ulit sa screen. Number 1, that our Lord Jesus Christ died to the power and influence of sin. Or, number 2, that He died to the imputation of sin. So, once again, ito yung tanong ko. Pakilagay sa ating comment section kasi nag-aaral tayo, mga matetest tayo, di ba? Mga disipulo po tayo. So, what's your answer? Number 1 or number 2? Sige po, I'll be giving you time. Pakilagay po sa ating comment section. Sino dito ang number 1? May sumasagot ba ng number 1? May sumagot ba ng number 2? Now, sagutin po natin. Ang sagot ba ay number 1? What do you think? Our Lord Jesus Christ. Okay, merong sumagot?
Basahin po muna natin, okay? Parang hindi ko makita eh. May sumagot dito. Para interactive po tayo. No? Maganda to eh. May sumagot ng number 2. May sumagot ng number 1? Parang wala eh. So number 2 ang sumagot. Okay. So alamin natin. Our Lord Jesus Christ did not die to the influence and power of the sin. Why? Because ang atin pong Panginoon Hesukristo ay banal. He is thrice holy. Saan mo siyang tignan? Thrice holy po siya. Because number 1, Jesus knew no sin. Banal siya eh. Wala pong kasalanan ang nilalaman ng kanyang isipan. Now, let me give you 2 Corinthians 5, verse 21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So that's number 1, He knew no sin. Kaya hindi siya pwedeng mamatay sa kapangyarihan at sa influence ng sin. Number 2, Jesus did no sin. Sabi po ni Apostol Pedro, wala siyang nakitang ginawa na ating Panginoong Jesus. Wala siyang nakita na ginawa na ating Panginoong Jesus. I should say, nakasalanan. Now, mababasa po natin ito sa 1 Peter chapter 2, verse 22. Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Wow! Ganun po kabanal na ating Panginoong Hesukristo. And number 3, in Jesus, there is no sin. So sa ating Panginoong Hesukristo, wala pong kasalanan. 1 John chapter 3, verse 5. Let me give you this verse. And you know that He was manifested to take away our sins. And in Him, yung hin po dito ay Jesus, there is no sin. Wow! So I hope napakalinaw po nito. Hindi po pwedeng mangyari that at the cross, Jesus died to the power and influence of sin. Why? Once again, alamin po natin, because Jesus knew no sin. 2 Corinthians 5, verse 21, He did no sin, sabi po ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 2, verse 22, and in Him there is no sin. According to 1 John 3, verse 5. Nabasa na ba natin yun? Yes. Amen. Kaya po, pag pinagmasdan mo ating Panginoong Hesukristo, talaga mapapahaleluya ka because He is thrice holy. He knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. And that's why, hindi siya pwedeng mamatay sa power and influence of sin. Now, ito po, ang sagot. Of course, alam na nating sagot. Number 2, and congratulations sa mga sumagot. Maraming salamat po. Alam niyo kung bakit dapat alam natin ito? It's because kung ano po nangyari sa ating Panginoon Hesukristo, you have to likewise recon yourselves. It also happened to us believers. Kaya po hallelujah po kayo talaga. Pwede bang pakilagay po sa ating comment section? Hallelujah, because the answer is number 2. So, why Jesus did not die to the power and influence of sin? He knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. Because Jesus knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. So, hindi talaga pwedeng mamatay po ang Panginoong Jesus sa kapangyarihan at influence ng sin. Nung isinilang po siya po ay walang bahid ng kasalanan. Now, the answer is number 2. When Jesus died on the cross, He died to the imputation of guilt and penalty of sin. Praise God. So, ibig sabihin, kung ano po nangyari sa Panginoong Hesukristo, nangyari po sa atin. Naku po, napaka talaga namang pinagpala po ang isang kagaya natin mga mananampalataya. Ang nakakalungkot lang, maraming mga mananampalataya sa ngayon, hindi po malinaw sa kanila ang talatang ito. Now, let me give you 1 Corinthians 15, verse 17. And if Christ has not been raised, your faith is worthless and powerless. Mere delusion. You are still in your sins and under the control and penalty of sin. So tayo po, since Jesus was raised by God from the dead, we are no longer under the penalty of sin. So ano yung ibig sabihin nito, Laverne? Even though we sin, of course, nagkakasala pa rin po tayo. Ako, nagkakasala pa rin. Misis ko, nagkakasala pa rin. So Kuya Abes, nagkakasala pa rin. Kasi pag hindi natin sinabing hindi tayo nagkakasala, hindi tayo totoo sa ating sarili at hindi natin pinapatotohanan ang sinasabi ng Biblia. But the good news is, wala na pong imputation ng sin. Ibig sabihin, hindi na po gagamitin ito ng Diyos para isisi sa atin, para pagbayaran natin at ibilang sa atin ang mga kasalanan ito. Wow! Hindi po ba napakabuti na ating Panginoon? Why? Because ang nangyari nga po sa atin, no, mga mananampalataya, if our Lord Jesus Christ died to the imputation of sin, likewise you also recon
ourselves. Or in other words, in the same manner, i-considera po natin ating mga sarili na patay na sa imputation of guilt and penalty of sin. So, ibig sabihin, ito pa magandang balita. Kapag nagkakasala po tayo, alam nyo, ito po ang problema ng mga mananampalataya, no? Pinapakinggan pa rin natin yung boses ni Satanas. Alam nyo si Satanas po, kapag hindi natin alam ang mga kaganapang ito, hindi natin alam ibig sabihin ng Romans 6 verse 11, meron siyang boses na kung saan, since ang pangalan po ni Satanas ay Hasatan in Hebrew, ano ibig sabihin ng Hasatan? Sulsulero. Sulsultant. We call him sulsultant or sulsulero. Siya po ay accuser. Pag nagkakasala po ang mga mananampalataya, pinag-usapan natin ito nung last Sunday. Akala natin, pag nagkakasala tayo, ang nagpapaalala sa atin sa ating mga kasalanan, yung banal na spirito. Hindi po. Ngayon, para malinawan po kayo dito, kung hindi nyo po napanood yung ating mga episode sa ating Sunday worship service, pwede nyo pong balik-balikan. Hindi po ginagawa ng banal na spirito na tayo po ay sisihin, i-accuse of our sin o i-convict tayo na our sin, ang mga mananampalataya. Tayo po mananampalataya, kapag tayo po nagkakamali, nagkakasala, the Holy Spirit convicts us of our righteousness, yung ating perfect standing before God. Sino nangungundi na sa atin? Yung accuser. Who is Hasatan himself? Satan himself. Trabaho niya yun eh. Now, pag nagsasalita na po si Satanas, bumubulong sa atin pag nagkakasala tayo, alam niyo po, sa totoo lang, wala na po siya talagang kapangyarihan. Hindi na siya pwedeng mag-guilt trip. Yun po ang ginagawa ni Satanas. Alam niyo kung bakit? Wala na nga pong kapangyarihan sa atin ang pangungundinan ni Satanas because when Jesus died on the cross, He died to the imputation of guilt and the penalty of sin. So likewise, yun din po nangyari sa atin. Amen. At dahil dito, sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, na itatag din po yung bagong kasunduan ng biyaya ng Diyos. Let me give you Romans chapter 6 verse 14. For sin, take note in the word po dito na sin, it's hamartia, it's noun. Pwede niyo po palitan ito ng salitang Satanas. For Satan shall not have dominion over you. Why? For you are not under law but under grace. Oh, praise God. Now, bakit po tayo tinatawag ni Haring David na pinagpala, higit na pinagpala? Because under the old law-keeping covenant, take note of this mga kapatid, kapag sila po yung nagkakasala, pwede po sila balikan ang kanilang kasalanan, and that's why they have to offer animal sacrifices. But today, under the new covenant of grace, bakit hindi na po i-impute sa atin ang kasalanan natin kapag tayo po yung nagkakamali? Because someone, and that someone is so powerful, Jesus on the cross received all the bad things which He did not deserve. Amen. So that tayo po mga nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, we receive all the good things which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya, undeserved favor. Amen. Isipin mo, nagkakamali po tayo pero that sin, amen, nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Pero kapag nagkakamali po tayo, nagkakasala tayo even big time, that sin will never be imputed to you anymore. Wow, that's good news. Amen. So even though we can still commit sin as Christians, kasi nandito pa rin po tayo sa fallen world eh. Yung sin po na yon cannot be imputed to us anymore. Amen. Dahil tayo po yung mga anak na ng Diyos at tinubos na ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po nasabi po ito ni Haring David. Ito pong Romans chapter 4 verse 8 ay kinote lamang po ng may akda ng aklat na ito. Ito po ay originally sinabi ni Haring David. Nakita na po niya marahil yung mga tao sa ilalim ng bagong kasunduan ng biyaya, tayo po ito. Ano pong sabi ng Romans 4 verse 8? Blessed is the man. Sino yung man dito? Tayo po ito. Mga mananampalataya na nagpapasailalim sa biyaya, sa mayaman at nananaganang at purong biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. So, sa talatang ito sinasabi, still that man can commit sin. Pwede siyang bumagsak, pwede siyang magkasala, but the good news is, bakit siya blessed? Because even though nagkakamali siya, nagkakasala siya, pero yung kasalanan yon hindi na po ibibilang, yung imputation, imputed or impute sa Tagalog, hindi na isisisi, hindi na gagamitin laban sa'yo ng Diyos. Wow, this is good news. Basahin natin sa Tagalog. Mga taga-Roma 4:8, mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Bakit?
Bakit tayo pinagpala? Kasi once upon a time, meron na pong nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung pagbabayaran pa rin po natin ating mga kasalanan, you are negating the finished work of Christ on the cross. Sana makita po natin, mga kapatid, yun po malaking kaibahan ng lumang kasunduan ng kautusan. Sa lumang kasunduan ng kautusan, pag nagkasala po sila, they have to pay for it. Si David, nung siya po yung nagkasala, pinagbayaran niya. Kaya nga po, nanalangin siya sa Panginoon O cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Sa ilalim po ng lumang kasunduan, saan po kabilang si Haring David, marapat lamang po niyang sabihin yung mga katagang yon. Pero sa panahon po natin sa ngayon, hindi na po natin dapat kinakanta at sinasabing yon. Why? Because hindi na po ibibilang pa ng Diyos ang kasalanan na ating nagawa. Dahil 2,000 years ago, lahat po ng ating mga kasalanan ay ibinunton po sa katawan ng ating Panginoon at doon po hinusgahan, hinatulan ng Diyos. Siya na po yung perfect sacrifice for you and for me and for the whole world. Amen. So dito po, wala na pong kapangyarihan kapag kayo po yung nagkakamali, bumubulong sa Satan. Nagpapanggap siyang Holy Spirit, hindi siya Holy Spirit. Alam niyo po, kaya marami mga Christians ang nadidisappoint, nadidepress, it's because may mali po silang doktrinang napapakinggan. Kasi nag-guilt trip sila ni Satan. Binibigyan sila ng shame, ng condemnation, and punishment. Pero hindi po dapat. Alam niyo, sabi in Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pag sinabing no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Why? Because kung ano po yung nangyari sa Panginoon Jesucristo when He died to sin, He died to the penalty of sin. Likewise, reckon yourselves to be dead indeed to sin. Wow, praise God. Kaya po ang turing sa atin ni Haring David, once again, let's go back to Romans chapter 4 verse 8. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Amen and amen. Now, sasabihin ng iba, anak ko, Laverne, pag yan ang itinuro mo, magwawala ang tao sa kasalanan ng mga mananampalataya. Hindi po pwede mangyari yun. Alam niyo, sa totoo lang, ang isang mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, pag sinabi nating tunay na mananampalataya, kung sinundan niyo po yung ating pag-aaral nitong nakalipas sa 2 Sunday, sa ating po online worship celebration, yung ating Sunday service, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na ligtas, minamarkahan po ng Diyos yan. Nakikita, nagmamanifest po sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, yung bunga ng Espiritu Santo. Siyam po iyon So, ang isang mananampalataya, nagkakamali pa rin po ba tayo, nagkakasala? Yes. Pero, hindi po siya nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Yun po ang kaibahan. Yung mga hindi tunay na mananampalataya, pag yan po yung nagkasala, pwedeng magkunwari yan. Pero hindi nila kayang ipeke. Hindi nila kayang i-fake. Kasi wala sa kanila yung bunga ng Espiritu Santo. Pero ang isang mananampalataya, ang tunay na tumanggap sa Panginoon Jesucristo. Of course, we sometimes fail, we fall, we sin big time, pero hindi po siya nagtatagal sa kasalanan. Kasi hindi na po niya kalikasan yun. Ang kalikasan niya ay gumawa ng mabuti sa Diyos, vertically speaking, at gumawa ng mabuti, horizontally speaking, sa kanyang kapwa-tao. Remember Ephesians chapter 2 verse 10? Tayo po ay obra maestra ng Diyos. We were created in Christ Jesus for good works. Now let me give you Romans 6 verse 2. Certainly not. Sabi dito, magkakasala ka pa ba? How shall we who died to sin live any longer in it? Paano kang magkakasala? Paano kang mag-i-enjoy sa pagkakasala? Patay ka na nga sa kasalanan. Amen. So ang tunay po mananampalataya, bagaman nagkakamali po tayo, nagkakasala pa rin, hindi po tayo nag-i-enjoy. Hindi tayo nananatili sa pusali ng pagkakamali. 1 John 3 verse 6. No one who abides in Him keeps on sinning. Yung pong him dito sa Diyos. No one who keeps on sinning has either seen Him or know Him. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia. Ang nananatili sa Kanya, sa Diyos, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakakilala man sa Kanya. Kaya po bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay bumabagsak, yung iba, ang nakakalungkot, yung mananampalataya, nananatiling bumabagsak kasi pag hindi po ninyo alam yung Romans 6 verse 11, akala kasi natin, pag nagkakasala tayo, ako nakagisnan ko rin po ito Nako, sasabihin sa atin ng ating mga mentor,
Ayan na, nagkasala ka na. Alam mo ba, pwede kang parusahan ng Diyos sa ginawa mo. Mga kapatid, this is good news. Yes, nagkakamali po tayo. Pero bilang tunay na mananampalataya, hindi natin natural, hindi natin kalikasan na manatili sa pusali ng pagkakasala. Nagkakamali po tayo. Pero bumabangon tayo. Now, ito pa mabuting balita. Kapag nagkakamali po kayo, hindi na po ibibilang, isisisi o gagamitin ng Diyos ang inyong mga pagkakamali. Now, kapag alam po natin ang katotohanan ito, let me ask you, magwawala ka ba sa kasalanan? Hindi po. Lalo kayong mai-in-love sa isang Diyos na una na in-love sa inyo. Lalo ka mapapamahal sa isang Diyos na una nagmahal sa iyo. Sabi nga po ng Romans chapter 2 verse 4, God's goodness will lead you to repentance. Hindi po yung kabutihan ng Diyos maghahatid sa iyo sa pagkakasala. Hindi po. Kundi sa repentance. Repentance is metanoia, change of mind. Di ba? Talaga naman matutunaw ang puso mo sa kabutihan ng Diyos. At sasabihin mo, nagkasala ka kunwari, Panginoon, of course you apologize, you ask for forgiveness, not because alam mong paparusahan ka ng Diyos. Hindi, dahil alam mong ikaw pinatawad na at talaga naman matutunaw ang puso mo. Panginoon, nagkamali ako. And by your grace, hindi ko na ulitin po ito. Nakita niyo po yung big difference? At nakikita mo kasi yung katotohanan, even though nagkakamali po tayo, nagkakasala tayo, but hindi na i-impute sa yung kasalanan yon. Because kung ano man po yung nangyari sa ating Panginoon Jesucristo, when He died to the imputation and the penalty of sin, likewise, you reckon yourself to be dead indeed to sin. I-consider mo kung ano nangyari sa ating Panginoon Jesucristo, it also happened to you. Amen. So let's go back to our key verse. Before we end, likewise, sabi in Romans 6 verse 11, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin. Now, ikalawang bahagi, but alive to God in Christ Jesus, our Lord. So, ikaw ay binigyan na ng buhay, kaya po tayo born again. So, mga mananampalataya, marahil kayo po ay bagsak ang inyong puso, ang inyong kaluluwa. Sabi nga ng Biblia, why so don't cast, O my soul? Put your trust in God. Manampalataya tayo sa Diyos. Put your trust in God. Sabi ng Diyos, hindi na ibibilan. Anak, sabi niya sa'yo, hindi ko na ibibilang ang mga kasalanan sa'yo. Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat ng iyong mga kasalanan, actually, yung kasalanan lang na isang yon, hamartiya, ay ibinilang ko na sa aking bugtong na anak. Kaya, huwag ka nang maglumihanan, huwag nang bumagsak ang iyong countenance, magalak ka. Amen. Yan po ang comfort sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, let's go back to our question. So, mga kapatid, kung sino man po dito na pagpala, pakilagay po, Amen. Talaga bang pinagpala po kayo? Now, this is our question. Once again, ano nga bang ibig sabihin ng Romans chapter 6 verse 11 na reckon yourselves to be dead indeed to sin? And this is our solution as we end. At the cross, our Lord Jesus Christ died to the imputation of sin. So, as Christians, likewise, pag sinabing likewise, sabi po ng dictionaryo, or in the same manner, let us consider ourselves to be dead indeed to the imputation of sin also. Wow! Praise God! Ito po ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. So likewise, consider yourself to be dead to the imputation of sin. Now, the more po naintindihan natin ito, hindi ka gagawa ng kasalanan. Lalo kang mai-in love at lalo kang lalakad sa pagkatawag sa iyo ng Diyos bilang banal, pinaging matuwid sa kanyang harapan. And this is the gospel of Jesus Christ. Hindi na natural sa iyo ang gumagawa ng kasalanan because you were washed, you were sanctified, you were forgiven. Paano? Ephesians 1 verse 7, in Jesus we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. At kapag alam mo ang katotohanan ito, wala nang kapangyarihan pa ang kasalanan. Maging si Satanas, wala na po siyang kapangyarihan na bulungan ka. Huwag mo nang tatanggapin yon. Yung kanyang pag-guilt trip sa'yo, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Huwag mo natatanggapin yun. Kaya naman sabi pa Romans 6:14, bilang mga nananagumpay for sin, and even yung si Satan po, yung sin dito ay hamartia, it's a noun. Pwede mong palitan ng Satanas or Satan. For Satan shall not have dominion or power over you. Why? Yung for po, it's because you are not under law, but under grace. Now, bakit naging under grace po tayo? Dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, na itatag na po ang bagong kasunduan ng biyaya. So, wala ka na sa lumang kasunduan.
Sa lumang kasunduan ng biyaya, I should say, sa lumang kasunduan ng kautusan, you have to pay for your sins. Kaya nga po sila nag-aalay ng mga animal sacrifices. But today, under the new covenant of free grace, na naisakatuparan po sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo, yun po minsan pag-aalay ng ating Panginoon Hesukristo na kanyang buhay, minsan na po yun at para sa lahat. So mga kapatid, once again, balik nga natin kuya, Romans 6 verse 11, as we end, pakilagay natin yung ating key verse for tonight. Romans 6 verse 11, kuya, bago tayo magtapos. Likewise, you also, yung you po dito, ikaw tumana ng palataya, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So kapatid, kung pakiramdam mo, ikaw ay nagkasala sa Panginoon, nagkamali, at para bang ikaw ay kinukundina na yung mga ginawa, huwag mo nang gawin yan. You are dead indeed to sin. No more imputation of sin. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin po nito, bilang tunay na mananampalataya, alam ko hindi po kayo nag-i-enjoy sa pagkakasala. Tumayo kayo. Ikaw ay binago na ng Panginoon at makita sa iyong buhay ang kapahayagan ng bunga ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. So thank you for joining me tonight. Pero hindi pa po tayo tapos. Gusto ko pong kausapin ang ating mga kaibigan. Marahil, kayo pong mga nanonood sa atin ngayon sa ating Bible study. Kung ito po yung first time po ninyo, hindi po aksidente. Dahil alam ko pong napakahalaga po nito. Alam niyo kung kayo po'y walang relasyon sa Panginoon, pag kayo po'y nagkakamali, talagang sisingilin kayo ng inyong konsensya. Nandyan si Satanas para durugin po kayo. Pero kapag kayo po itumanggap sa Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo ng iyong kasalanan, ay naniniwala ka na pinagbayaran ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, tayo po'y mabubuhay ng ganap at kasaya-saya. So, kaibigan, gusto ko po kanyang anyayahan. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Mula po sa inyong mga puso. Pwede po ba yun? Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking buhay, walang kakayahan, walang kapangyarihan na iligtas. Kaya naman, sa gabi pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan, sa pagdanak ng iyong dugo sa krus sa Kalbaryo, winakasan na ang lahat ng aking kasalanan. At naniniwala din po ako na makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli at hindi na kailanman mamamatay. Salamat, O Diyos, dahil siya po ay nabuhay maguli mula sa kamatayan bilang patunay na ako ay minamasdan mo na bilang matuwid sa iyong harapan. Salamat dahil sa iyong kaloob na kaligtasan at maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kapatid, magkapatid na tayo sa ngayon. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, nagmumula sa inyong puso, sincero, manampalataya po kayo. Kayo po ay ligtas na. At talaga namang pinagpala po kayo. Kabilang po kayo sa tinuturing ni David na blessed man. Amen ng Romans chapter 4 verse 8. At magpatuloy po kayo mag-aral. Samahan niyo po kayo every Tuesday night at 7:30 dito po sa ating programang Solution with Laverne Ducot. But this time, hindi pa rin po tayo tapos. Gusto ko namang ipag-pray ang ating mga kapatiran. Marahil it's our first time to join us and it's our first time to listen to this kind of discussion, itong ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Parang, sabi mo, parang bago sa akin itong pinag-usapan na ito. Ito pala ibig sabihin ng Romans 6 verse 11. Yes, kasi hindi po pwedeng mamatay ang ating Panginoon Hesukristo to the power and influence of sin because He knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. Banal po ang ating Panginoon. But praise God, at the cross, He died to the penalty of sin. And likewise, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, you reckon. You should receive or consider something that is certain. So, ibig sabihin, totoo nangyari po ito. So, dapat, tanggapin natin, even though we fail, we fall, we sin, talaga pong hindi na ito isisisi sa atin ng Diyos because 2,000 years ago, lahat ng ating mga kasalanan were imputed onto the body of Jesus Christ. And that's why today and forevermore, you are greatly blessed and highly favored in Christ. So kaibigan, kung kayo po ay nanlulumo dahil marahil kinukundina kayo ng inyong mga kaibigan, of course, si Satanas po nasa likod nito. And even po ng inyong simbahan dahil kayo po ay nagkamali, hindi po tayo kayo. Hindi ikaw yan, ang kalikasan mo gumawa ng mabuti.
At hindi rin po gusto ng Panginoon na kayo po ay nalulupaypay at ayaw mo na tuloy magsimba. Hindi po, magpatuloy kayo. Pero tanggapin po rin ang katotohanan. You have to likewise reckon yourselves to be dead indeed to sin. Amen. Ikaw ito, kapatid. And I would like to pray for you. Panginoon, salamat po sa kapatid na ito. Alam pong siya po ay pinagpala mo. At matagal mo nang pinagpala. At sa gabi pong ito, nabuksan ng kanyang kaluluwa sa katotohanan. Mula po sa aming tinalakay, mula sa Romans chapter 6, verse 11. Marahil isa po siya sa napakaraming mananampalataya na nabibigatan ng kalooban because hindi po nila naintindihan ang iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Na kung saan, dahil po sa kanyang kamatayan, likewise, sabi mo sa Biblia, in Romans 6, verse 11, we must reckon ourselves to be dead indeed to sin, to the imputation of the penalty of sin. Salamat, Aba, sa katotohanan ito. At kami po ay, sa pamagitan po ng katotohanan ito, wala nang karapatan sa Satanas para i-guilt trip po kami. At kami po ay mabubuhay na matagumpay. Puno ng kulay aming mga buhay at makakaakay pa po kami ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. Ito po aming panalangin. Ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, maraming salamat. It's 8:26 in the evening. Ngayon pong Tuesday night at maraming salamat po for joining me. Di natin namamalayan ang bilis ng paglipas ng panahon. Alam niyo kung bakit? Ganyan talaga pag nag-i-enjoy po tayo. At alam ko ay marami po napagpala ngayong gabi pong ito. So ako po ay maglalambing lang kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-usapan. Pwede po bang pakishare yung ating broadcast nang sa gayon marami pang mga kapwa natin mananampalataya ang mapalaya ng katotohanan ito. Amen. At nang sa gayon ay managumpay po tayo sa buhay. Gusto ko muna pasalamatan ang ilan sa ating mga kaibigan na kasama po natin sa ngayon. Alam nyo, mga kapatid, dapat po tama yung mensahe ng Ebanghelyo yung ating pinapakinggan. Nakita nyo po pag mali ang ating napapakinggan, naapektuhan yung ating kaluluwa, yung ating isipan, yung damdamin at kalooban. At magkakaroon po ito ng masamang epekto sa ating katawan. Paano na kung mali yung ating natutuhan? But praise God, salamat po sa ating mga kaibigan. Kay Sister Nika Encarnacion, binabati rin natin si Brother Jason, nakasama natin. Of course, si Brother Ber Cuevas, thank you for joining us tonight. Sister Norma Vitales, maraming salamat from Hong Kong. Yan, salamat din kay Brother Ricky Rosito at sa kanyang wifey, si Ate Ellen, aming principal, and kay Sister Maylene Magadia. Hello sa kanyang mga kiddos at kay Brother Roy, na alam kong kasama nating nanonood, kay Sister Leonora Dacumos, Sister Leonila Bautista Buenafe. Si Sister Leonila, we're hoping na you could join us. Isang Sunday lang, makarating ka dito, kapatid. Salamat po. Sister Marisa Gumalog, salamat po at kayo nakasama namin ngayong gabi. Brother Fidel Gabiola, Sister Rosemary Casoko na nag-birthday last week, no? Pero hindi namin naramdaman ang kanyang joke lang, kapatid. Sister Emma Santulan Santos, Sister Carmelita Mendoza Hanoras, maraming salamat po. Sister Lucy Torres, Sister Andeng San Andres, Sister Anadar Ishikawa, Sister Tess Donela Estanislao, at napakarami pa pong iba. Maraming salamat po. At tayo pinapagpala sa ating mga pinag-usapan. So once again, mga kapatid, please, pakishare po yung ating broadcast sa mas marami pa because itong topic na sobrang importante po, napaka-crucial sa buhay ng isang mananampalataya. It's 8:29 na. So mga kapatid, muli po sa ngalan ng aking buong pamilya, we thank you so much sa pagpapatuloy po ng ating programa. At nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John 1:2 bilang pabaon. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!